Ayan, so magandang araw sa inyong lahat mga paps and welcome back sa ating channel, no? So sa araw na to meron ako ipiplex dito sa ating ginagawa ngayon, bali isang Samsung 55 inches curved TV, no? Ayan, so ipiplex natin ngayon kung paano siya i-troubleshoot step by step para hindi tayo magkakaproblema at hindi ka makagastos ng pagbili ng pyesa or parts na hindi naman yun yung problema. So yun yung gagawin natin, yun yung tuturo natin ngayon sa araw na to, no? Ayan, so ito isang Samsung model nito, ilalagay lang natin sa may description natin kasi yung cover niya doon sa labas kasi doon natin binuksan, hindi magkasya dito sa ating bagong table kasi andyan pa yung isa na malaki 60 inches yan. Natin i-test pa natin, no. Ayan. So ngayon, problema nito, ito yung kanyang problema eh. Saksa ko. Naka-standby siya. Pinutin natin yung kanyang power button. Yun. Papalutin yung flash para makita nyo magbukas ng backlight. Ayan. Unatin ulit. Yan, bumukas yung backlight, diba? Bumukas yung backlight. Then patay. Bumukas ulit. Patay. Bumukas. And then, patay. So, hindi siya magtutuloy-tuloy. Nagpo-protect po yung kanyang system. Nagpo-protect po yung ating mainboard. So, sa ganitong problema, kung hindi mo alam i-troubleshoot, akalain mo talaga na mainboard yung problema, pero hindi po talaga mainboard yung problema. So, malalaman nyo ngayon kung paano natin siya i-troubleshoot, paano natin ma-recognize o paano natin malalaman na hindi mainboard yung problema. Ayan. So, dito, yan o. Ganun lang siya. On and off. Hanggang sa mag-auto off na yung unit. Kasi ganun lang yung sequence siya eh. On, then patay. On ulit, then patay. Ayan. So wala ko tayo makikitang picture dyan. Wala kasi yung salamin natin, no? Makikita mo lang yung aninag ng backlight dito sa kanyang screen pero wala po siyang picture. Yun yung sequence. So gagawin natin ngayon, i-isolate natin to. I-isolate natin yung panel niya. I-isolate natin yung panel niya para malaman natin kung saan yung problema, sa mainboard ba talaga o sa may panel. Kasi kung hindi mo nakakabisado yung ganitong model ng Samsung, makakaproblema ka talaga. Ayan. So, bunutin lang muna natin. Ayan. Then, itong left side muna natin natin to. This isolate muna natin. Isolate siya, nakahang yan. Ayan, nakahang. Tapos, saksak natin ulit. Naka-standby siya. Isolate natin yung power. Ayan, abangan natin bumukas yung backlight. Bumukas, patay yung backlight. Tayin natin, bumukas ulit. Then, ayan, patay ulit. So yun. So nung mahang natin yung left side, yun pa rin yung resulta niya. Ayan, bumukas, on and off pa rin yung backlight niya. Ayan. So ngayon, gagawin natin, ibabalik natin to, tapos kakabit natin yung kabilang side. Yan. Ito naman yung i-isolate natin yung right side natin. Balik, tapos ibabalik natin yung left. Ibabalik natin yung left. Ayan, balik natin yung left. Nakahang yung right side natin. Then testing tayo. Saksak. Naka-standby. Ayun. Bukas yung backlight. Patay. Wait. Power on natin ulit. So yun, bumukas yung backlight. Patay. Bukas. Then patay. Bumukas na naman, tapos patay. Yun o. So, tinanggal natin yung right, binalik yung left, ganun pa rin yung resulta. Tinanggal natin yung left, kinakakabit yung right, so ganun pa rin yung resulta. On and off pa rin. Ayan o. On and off pa rin. Bukas. Then, patay. Bukas ulit.
then patay. Ayan, yan yung kanyang sequence. So, ibig sabihin yan, left and right, pinapalit-palit natin, ganun pa rin yung resulta. So, ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin both side, left and right. So, yun, nakatanggal na yung both side natin, left and right. So, ngayon, sa mga ganitong setup kasi, sa mga ibang model ng Samsung, kung naihang mo na yung flex, both side, automatic na, hindi na siya magpo-protect kung sa may panel yung problema. Pero kapag sa model na to, iba yung model kasi na to eh. Hindi po siya makapag-oscillate, magpo-protect siya kung walang nakakabit na panel. Kung hindi nakakonekta yung panel, tulad nito, dalawang ribbon, kanina sa may panel yan. Kasi yung model ng Samsung natin, meron siyang feedback eh. Ayan o. So, yan, kita natin dito kanina. Ayan o. Ayan o. Meron po siyang feedback from right panel and left panel. So, kailangan niya dalawang side ng panel na maikabit bago siya mag-proliferated kung normal yung panel. Pero kung may problema yung panel, magpo-protect pa rin yung DC-DC natin dito sa ating mainboard. So, paano natin ma-analyze or paano natin malalaman kung ano ba talaga yung problema? Mainboard or panel? So, ngayon, ganito yan. Nakahang na yung dalawa, di ba? Nakahang na yung left natin. So, saksak natin, no? Ayan. Naka-standby siya. Pinutin natin yung power. Ayun, off natin yung flash para makita natin yung pagbukas ng backlight. Ayun. Bukas yung backlight, patay. Bukas yung backlight, then patay. Bukas na naman, then patay, bukas ulit, then patay. So, ganun pa rin siya. So, ngayon, akalain mo to na mainboard yung problema eh. Kasi wala nang load eh. Nawala na yung load na panel. Pero bakit napoprotect pa rin siya? Same pa rin siya ng resulta nung makakabit yung dalawang side ng ating panel. So, ibang Samsung, kapag may problema yung panel, tapos naihang mo yung ribbon, mag-proliferated siya eh. Hindi na mamatay yung backlight, magtuloy-tuloy yung kanyang oscillation. Pero sa sitwasyon natin ngayon dito, sa model na to, sa mainboard na to, wala na po yung hindi naman nakakabit yung panel natin, pero bakit ganun pa rin yung resulta? Nagpo-protect pa rin siya. Same pa rin siya nung makakabit yung panel natin. So, makakaproblema ka talaga sa ganitong model kapag hindi mo alam yung ganitong kung paano siya ito-troubleshoot. So, tanggalin mo natin to para tingnan nyo, mag-fully rated yung power supply natin kung tatanggalin natin yung natin ito. Yung socket na magsusupply sa may mainboard natin. Wait, ang tigas. Ay, dali, dito na lang siguro. Napakatigas, tanggalin. Ayan, di ba? Ayan, bumukas yung backlight. Nag-proliferated yung main power supply natin. Ayan, bumukas yung backlight. So, nakikabit naman natin yung socket na puntang mainboard. Supply sa mainboard. So, ito yung naman yung problema. On and off na naman siya. Ayan. So, ito, paputulin lang muna natin kasi bukas natin ito tatapusin, no? Almost 5:30 na kasi, magsisira pa tayo. So, may continuation yung video na to. So, ito mga paps, continue tayo sa ating video, no? So, ngayon, dito tayo mag-check sa ating mainboard. Paano natin malalaman na okay yung mainboard, no? Para malaman natin kung saan tayo mag-focus, sa mainboard ba o sa may panel natin. So, ganito yan. Nakasaksak na po yung unit natin, no? Ayan, no? Naka-standby na siya. I-ready po natin yung ating tester. Ayan, naka-DC, naka-ground na rin yan. So, papower on natin. Power on ko lang pala. Ayan, bumukas yung backlight, diba? Ayan. So, wala po nakakabit na ribbon, no? Wala po nakakabit na ribbon dyan. Susukatin natin ngayon yung supply na papuntang top board natin na papuntang panel. So ito, itong resistor na to, ito. Check natin ito kung meron siyang lumalabas na supply natin. Ayun, napansin nyo? Ayun, nagda-drop siya.
tuwing napoprotect yung unit natin, nagda-drop yung supply. Kapag nagpa-power on naman siya, lalabas yung 12 volts. Ayun o. O diba? Labas yung 12 volts. So sa setup na to, andun yung lumalabas yung 12 volts dito, galing dito sa may IC na to. Meron po siyang 12 volts na lumalabas. Ibig sabihin yan, okay po yung mainboard natin. Okay po yung mainboard natin, walang problema. Kasi minsan kasi may mga na-experience tayo, kapag nag-open yung resistor na to, ito yung piston resistor yan. Ayan, tutok natin. Ay, kapag nag-open po yan, ganito din yung problema eh. On and off yung problema. Ganito, same na same talaga. Protect yung natin, yung unit. So ngayon, okay yung supply. Lumalabas yung supply dito na 12 volts. Ibig sabihin yan, meron pong supply na pumapasok sa may panel natin. Ibig sabihin, buo yung ating mainboard. So hindi na tayo magpo-focus dito. Okay na yung mainboard. Na-check na natin, merong supply na papuntang top board. So hindi na tayo magpo-focus dito. Dito na tayo mag-focus sa may top board natin, sa may panel, no? So ngayon gagawin natin ngayon, ikakabit natin ulit yung 2,000 na to. Tapos iba-block natin yung black signal. Magsisimula tayo dito sa may kabilang side, sa may right side natin. So wait lang. Ito mga paps. Ayan, naka-block na po yung black signal or CKB lines dito sa may right side natin. Ito yung tape natin, no? Ayan. So ang taping natin dito or blocking natin is nasa 15 pins. Ayan, 15 pins po yan. Ito yung supply yan. Ayan, ito yung mga linya na binablock natin. Ayan. Ayan. This is TBSS both hanggang kanya mga CKB lines. So sa paglukit niyan, kung saan yan banda, syempre gagamitin yung tester ng by resistance reading or buzzer. So nalukit na natin kasi kailangan nating malukit kung ano yung mga pins na iba-block natin, kasi hindi tayo pwedeng magbara-bara ng blocking dito. Pag nagkamali tayo ng blocking, minsan masisibak talaga yung panel, no? Ayan. So, lalo na dito kapag Samsung, medyo masilan to. So ibabalik ko lang muna dito, medyo mahirap yung pagbalik ng ribbon na di pwedeng isang kamay lang, so saglit lang. So ayan, na-clip na po natin yung ribbon natin, no? So nakakabit na po yung 2 ribbon natin. So dito block tayo, no? Nag-block tayo ng CKB lines dito na side, sa may right side natin. So testing tayo kung meron bang pagbabago, no? Ayan, saksak natin. Saksak ko lang pala. Ayun, bumukas yung backlight. Off natin yung flash para makita yung backlight. Ayun, bumukas yung backlight. Oh yun, patay pa rin siya, di ba? Patay pa rin yung backlight. So ibig sabihin yan, protect pa rin siya. So, kapag nagbukas to ulit, ayun, bukas siya ulit. Hindi natin kung mamamatay ba ulit. Ayun, patay. So ibig sabihin, ganun pa rin yung resulta. Naibalik natin yung ribbon, 2 ribbon yan, nag-block ng clock. Nag-block tayo dito ng CKB lines puntang right side ng panel natin. So same pa rin yung resulta. So next nating option, next nating gagawin, try na naman nating i-block yung CKB lines sa side na to. Tingnan natin kung magkakaresulta. Hindi mo na tatanggalin natin yung block natin dito. Ibablock lang muna natin yung CKB lines na papasok sa my left side natin. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy ba at hindi na ba siya magpo-protect, no? Ayan, saglit lang. So ito mga paps, i-block natin, na-block natin dito yung yung mga CKB lines sa side na naman na left side natin. Ayan, ito po yung tape natin, no? I-clip na po natin. Ito yung tape, oh. Yan yung clock natin. 15 pins po yan mula dito sa may maliit na linya. Dito, and hanggang sa dito sa may maliit din na linya dito. Yan. So 15 pins po yan. Yan yung tape natin, oh. Babalik ko lang to, tapos testing tayo. So yan, ay lock na po natin, no? So yan, testing tayo. O natin yung tester natin. Saksak kong yung unit. And then ayun, bumukas yung backlight. Tingnan natin kung magtuloy-tuloy ba. Ayun, no? Ayun, nagtuloy-tuloy yung ilaw ng backlight natin. So nakakabit na po yung 2 ribbon natin, no? Ayan. Tingnan natin kung hindi na ba siya magpo-protect. Yan, pansin nyo,
nag-steady po yung ilaw ng backlight natin. Susukatin natin ngayon kung hindi na ba nag-o-off o hindi na ba nawawala yung supply na 12 volts natin dito na. Galing sa may main board papuntang top board natin. Ito yung flash. So, itong possible resistor na to. Ayan o. Pansin nyo, hindi na po bumabagsak yung 12 volts na supply. Nag-steady na po yung supply. Ayan. Nag-steady na po yung ilaw ng backlight. Matapos nating mai-block yung CKB lines, yung mga signal na papasok sa may side na to, pati dito sa may kabilang side. So ngayon, confirm na natin na ano yung problema. Ang problema, yung panel natin. So yung malalang scenario nito, kung matanggal natin yung clock, yung blocking natin dito, kung matanggal natin yung block natin dito na mga supply o yung mga signal, tulad ng mga CKB lines, kapag tinanggal natin yung blocking natin ito, tapos tinesting natin at nagpo-protect pa rin yung, bumabalik yung problema, nagpo-protect na naman yung unit natin. So, ibig sabihin yan, both side ng panel natin ay may problema. So, ito yung worst scenario, no? Kasi kapag kabilaan na yung problema, mahihirapan ka na dun. Mahihirapan na tayo sa repair. Mahihirapan na tayo sa pag-recover ng unit, no? So, ayun, confirm. Okay yung mainboard natin, ang problema nasa may panel natin. Ang problema kasi nito, kasi yung ganung setup, kapag ginahang mo yung dalawang ribbon, so magkaakalain mo na mainboard yung problema. So, ngayon, mag-order ka ng mainboard sa kapwa mo technician. So, pagdating ng mainboard, pag nagkabit mo na, ganun pa rin yung problema. So, isisisi mo ngayon sa nabilan mo ng mainboard na sira yung mainboard na pinadala, magkakaproblema, mag-aaway kayo ng kapwa mo technician, no? So, kasi yung technician pinabilan mo, sigurado siya na okay yung mainboard niya, tapos yung pagdating, ganun pa rin yung resulta. So, ang problema kasi nun, nakagastos ka pa, hindi mo pa na-repair yung unit. So, di bali nang di mo na-repair yung unit, nang hindi ka nakakagastos, no? So, yung worst scenario, nakagastos ka na, nakabili ka ng mainboard. So, hindi naman papayag yung binabilan mo na hindi ka magbabayad kasi na yun. Doon na yung unit nakuha mo na. So, ngayon, nakagastos ka pa, nakabili ka ng bagong mainboard, hindi mo pa na-repair kasi kabilaan nga yung problema ng panel, no? So, mas okay na yung hindi mo siya na-repair, hindi ka rin nakakagastos. Yan. Kasi, hirap yung mag-abuno eh. Magagamit mo naman yung mainboard, pero ang tanong, kailan pa? Kailan pa kung sakaling merong darating at iba naman yung problema, same problem pa rin panel, ay hindi mo magagamit yung mainboard na nabili mo. So ngayon, gagawin natin, tatanggalin natin yung blocking natin dito, tapos testing tayo. Kapag bumalik yung dating sira niya, ibig sabihin yan, kabilaan na po yung problema ng panel natin. Ayan. So, nakalimutan ko pala, Paps, na ipakita. Ayan, o. Yan. Hindi na siya namatay, o. Tuloy-tuloy na yung pag-andar niya. Hindi ko napakita, nawala siya display. Ayan, okay yung backlight. Pero, yun, ayun, meron pala siyang display, pero gano'n, no? Vertical bar lines, puro linya lang yung display niya. Kaya siya puro linya, kasi wala na po nakapasok na supply. Wala na nakapasok na CKV lines ng mga clock. And the rest na supply dyan. Yung dati kasi yung yung CKV lines natin, yung CKV. So wala nang nakapasok na CKV. So ganun yung kanyang resulta. Puro linya na lang. Ayan. So kung meron tayong kabilang side, kahit kabilang side lang na CKV lines na makapasok sa may panel, makaka-display po rin yan ng normal. So ngayon, tatanggalin muna yung blocking natin. And titingnan natin kung makaka-display ba siya ng normal or babalik yung dating problema. Continue po tayo mga Paps, no? Ayun, tinanggal na po natin yung tape na na-block natin dito. Ito po yung tape natin, no? Ayan, dinikit natin dito para makita talaga, no? So, hindi pa nakapagkita yung pagtanggal sa pagbalik kasi medyo mahirap siya tatanggalin. At pagbalik sa may flex nito, kailangan mo siya ng dalawang kamay para may balik po siya ng maayos, no? Yun, so, tanggalan natin yung block natin dito. And dito sa may side, ang natili yan kasi nung may block natin dito, tuloy-tuloy yung kanyang ilan ng backlight nila siya na protect, no? So ngayon tinanggal natin yung blocking natin dito. Testing tayo, no? Ayan. Bumukas yung backlight. Yun. Putin yung flash.
namatay. Bukas ulit natin kung magtuloy-tuloy siya. Ayun, patay na naman. So check natin yung supply dito kung babagsak pa siya. 12 volts, and then yung 12 volts, ayun nagta-drop siya. So saklap ang resulta, both side na po ng panel yung nagkakaroon ng problema. Kaya pala kung may hang mo, hindi yung nasabi ko nung una, ito may kailangan siya ng feedback both sides. So kahit nakahang yung kung nakahang yung isa, protect pa rin siya kasi hindi nga siya magpo-proliferated kapag wala yung kabilang side ng panel natin, kasi meron siyang feedback left and right na kinakailangan ng mainboard para mag-proliferated. Ayun, so confirm na natin na ang problema is kabilaan ng ating panel. So try natin kung anong magagawa natin na to. Try natin kung ano yung mga posibleng gagawin natin ito. Pero ngayon, putulin muna natin yung video kasi medyo matinding bakbakan to kung magagawa pa ba natin ng paraan, kasi kabilaan na yung problema both side na. So kung sakaling magawa natin to, huwag kayong mag-alala kasi mag-update po tayo na. Sa ngayon, hanggang dito lang yung zero yung video natin para hindi na masyadong mahaba yung video natin. So at least napakita natin kung paano siya i-troubleshoot step by step, no? So mga kapwa technician natin, magagamit nito sa kanyang mga future repair. So wala po siyang picture yan kasi napoprotect na po yung unit natin. So bumalik yung dating problema matapos nating ma-unblock tong side na dito sa may right side natin, no? So hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps, and salamat sa mga nasagang nanood, no? Make a good as always. It is your service Ryan Crucitech. See you in our next video. Bye bye.